Lalong pinaigting ng India ang diplomasyang presyon laban sa Iran matapos masawi ang isang marinong Indiano sa pag-atake sa komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Pinatay ng Iran ang isang marinong Indiano, dahilan para bawiin ng India ang pagiging neutral at gawing diplomatikong sagupaan laban sa Tehran ang insidente sa kipot ng Hormuz. Ngayong Martes, ika-14 ng Hulyo 2026, ipinatawag ng New Delhi ang pangalawang pinuno ng misyong Iranian at naghain ng pormal na protesta. Matapos tamaan ng mga cruise missile ng Iran, ayon sa Ministry ng Depensa ng United Arab Emirates, ang mga oil tanker na MT Al-Baha, Ria at MT Mombasa sa timog na bahagi ng kipot sa loob ng teritorial na tubig ng Oman. Sa kipot ng Hormuz, inatake ang dalawang barkong may bandila na United Arab Emirates, ang Al Mombasa at Al Bahia. Sa pag-atake sa Al Mombasa, napatay ang isang marinong Indiano at 6 ang nasugatan. Ngayon, ipinatawag ang pamahalaan ng India sa pamamagitan ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ang Deputy Chief of Mission ng Iran at Deputy Ambassador at naghayag ng matinding protesta. Binigyan siya ng maring diplomatikong nota kaugnay sa pag-atake. Ipinagtanggol ng India ang malayang paglalayag sa kipot ng Hormuz at iginiit na hindi dapat atakihin ang mga komersyal na barko. Tandaan na ilang linggo na ang nakalipas, ipinatawag din ang pangunahing diplomat ng Iran matapos mapatay ang isang mamamayang Indian na marinero at may iba pang nasugatan sa parehong paraan. Minsan, 2 beses din namin ipinatawag ang Deputy Chief ng misyon ng Embahada ng Amerika. Ngayong umaga naman, ipinatawag ng Kagawaran ng Hugnayang Panlabas ang Deputy Segundo. Batay sa ulat ng pamahalaang Indian, isang marinero ang namatay at 10 Indian ang sugatan. 2 ay malubha ang lagay. May 30 Indian na tripulante ang 2 barko, bawat isa ay may 6 hanggang 40 katao. Nakontrol na ang sunog, ngunit nagdulot ng pagbabago sa maingat na posisyon ng India kaugnay ng digmaan ng pagkamatay, inilagay ang Tehran sa harap ng bansang malakas sa ekonomiya, diplomasya at kapangyarihang pandagat sa rehiyon. Naglalayag sa timog na daanan ng kipot ng Hormuz ang 2 oil tanker nang matamaan sila. Nagdulot ng sunog at matinding pinsala ang pag-atake, ngunit nakontrol ito ng mga tripulante. Ang marinong Indiano na namatay ay nasa MT Al-Baria ayon sa pinakabagong pahayag mula sa New Delhi. Isa pang Indiano sa parehong barko ang nasugatan. Sa MT Mombasa, 9 na Indiano ang nasugatan, 2 rito ay malubha. Binako ng impormasyon mula India ang unang ulat ng United Arab Emirates na nagsabing 8 ang nasugatan. Nagprotesta ng pormal ang Iran. Ipinahayag ang mga alalahanin tungkol sa pagpatay sa marinong Indiano at pagkasugat ng iba pang 6 na Indiano. Sa mga nakaraang araw, matapos ang pagtatapos ng tigil putukan at paglala ng digmaan, ang kipot ng Hormuz, Iran at mga bansa tulad ng Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates ay naging target ng mga pag-atake. Malaki ang diaspora ng mga Indiano na nagtatrabaho sa United Arab Emirates at Kandurang Asya. Gayun din, ang mga marinero mula India ang pangunahing puwersa sa rutang pangkalakalan, kipot ng Hormuz at iba pang proyektong konektibidad. Hindi lahat ay maayos sa diplomasya. Nagsisikap ang India na magtaguyod na ugnayan, ngulit patuloy na tinatarget ang mga marinero nito. Ipinapakita ng pagkakaiba kung paano inayos ang mga numero ilang oras matapos ang pag-atake. Ayon sa revolusyonaryong gwardiya ng Iran, tinamaan nila ang 2 supertanker na hindi umano sumunod sa babala, pinatay ang mga sistema ng nabigasyon at dumaan sa rutang bawal ng Tehran. Hindi tinukoy ng grupo ang mga barko sa pahayag na nabanggit ng international na media. Ipinapakita ng paliwanag ng Iran kung paano nila pinipressure ang nabigasyon. Pinipili ng Tehran kung aling barko ang maaring dumaan sa kipot at tinatarget ang mga sumusunod sa rutang suportado ng Estados Unidos. Nagresulta ito sa pagkamatay ng isang sibilyang manggagawa mula sa bansang hindi pa pumasok sa digmaan sa paraang militar. Sinabi ng India na tumutulong ang kanilang mga kinatawan sa UAE sa mga nasugatan at sumusuporta sa mga pamilya. Malinaw na hindi na sapat ang dating pag-iingat kapag mga Indian na ang napapatay sa mga komersyal na barko. Ipinatawag ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ang Deputy Chief ng misyon ng Embahada ng Iran sa New Delhi at ipinahayag ang kanilang matinding pag-aalala tungkol sa nangyari. Tumugon ang India sa insidente sa kipot ng Hormuz. Namatay ang isang Indiano sa pag-atake sa oil tanker na UAE.
Dahil dito ay pinatawag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng India ang pangalawang pinuno ng misyon ng Iran. Dumiretso tayo kay Aditya Raikau. Aditya, matindi ang reaksyon ng India sa pagkamatay ng marinong Indian sa Strait of Hormuz matapos ang pag-atake ng Iran. Ipinatawag na Itamaraty ang deputy head ng misyon diplomatiko ng Iran. Tama, malaking kaganapan ito. Ilang oras lang matapos papatay ang Indian sa pag-atake ng Iran gamit ang ballistic at cruise missiles sa strait. Tumaas ang presyon sa Iran matapos tawagin ng United Arab Emirates ang pag-atake na matinding paglabag sa international na batas at iginiit ang kanilang karapatang tumugon. Kinundena ng Jordan ang ginawa, naghayag ng pakikiisa sa United Arab Emirates at nagpadala ng pakikiramay sa India. Hindi nalimitahan ang pag-atake sa alitan lang ng Washington at Tehran. Ipinagpatuloy ni Donald Trump ang paglalagay ng presyon sa mga sumunod na oras. Sinabing presidente ng Estados Unidos na balak niyang tamaan ang tinatawag na Bundok Pikex, isang underground na complex malapit sa Natanz. Ang tinatawag na Bundok Pikex, isang underground na complex malapit sa Natanz. Ang pahayag ay bumabalik sa dating lohika ni Trump tungkol sa Iran. Sa isang panayam, noong 1988 ipinagtanggol na niya ang isang matinding reaksyon laban sa Teheran at binanggit ang pagsakop sa isla ng Karg kung sakaling atakihin ang mga Amerikano o mga barko ng Amerika. 4 na dekada na nananatiling sentro ng kanyang estratehiya ang kipot ng Hormuz, isla ng Karg at mga pasilidad malapit sa Natanz. May malalalim at protektadong lagusan ang Bundok Pike. Ayon sa pagsusuri ng Instituto para sa Agham at Pandaigdigang Seguridad, ang complex ay patuloy pang itinatayo, wala pang gumaganang pasilidad at hindi pa itinuturing na imbakan ng enriched uranium sa ngayon. Kinilala ni Trump na hindi minomonitor ng Estados Unidos ang aktibidad sa lugar, ngunit sinabi niyang maaaring magkaroon ng pag-atake sa lalong madaling panahon. Kinilala ng Estados Unidos. Ang lohika ng Washington ay tila preventive. Pigilan na ang isang estrukturang hindi pa tapos ay maging isang nuclear na pasilidad na protektado sa hinaharap. Ang panganib ay ang pagbubukas ng bagong front ng pag-atake habang umaabot na sa mga sibilyang barko at base sa ibang bansa ang labanan. Nagpakawala rin ang Iran ng mga misil laban sa isang base ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa Jordan. Ayon sa Aman, 4 na balistikong misil ang pinabagsak at walang namatay. May kumakalat na larawan ng mga pasilidad ng Jordan sa social media. Kinumpirma na muling inatake ng Tehran ang Jordan dahil sa presensya ng militar ng Amerika na nagpapalawak ng tensyon at napapalala ng hidwaan sa mga pamahalaang Arabe. Nagbigay si Benjamin Netanyahu ng babala sa dimona sa mga lider ng Iran. Handa para sa anumang mangyari. Isa lang masasabi ko sa inyo. Hindi sasabihin ko ito sa mga kasalukuyang lider ng Iran. Huwag ninyong asahan ang katahimikan kung aatakihin ninyo kami. Huwag ninyong asahan na maulit ito dahil hindi ito maulit. Sapat na makapangyarihan ang nangyari. Iba ang sagot na ito, mas makapangyarihan. Wala na ang mga araw ng pag-atake sa atin at hindi tayo lumalaban ng buo. Ginawa natin ito sa aksis ng kasamaan sa Iran at gagawin pa rin natin sa sinumang sasaktan tayo. Ayon sa punong ministro ng Israel, kung may panibagong atake sa kanilang teritoryo, mas malakas ang igaganti nila at hindi na nila palalagpasin ang anumang agresyon ng walang mas matinding tugon. Nilalapit ng pahayag na ito ang diskursong Israeli sa mas matigas na tindig ng Estados Unidos habang nagbabanta si Trump ng pag-atake at nagpapatuloy ng operasyon laban sa Iran. Umapela ang sina ng kalma, tigil putukan at pagbubukas ng ligtas na daanan sa kipot ng Hormuz. Binabanggit ng Beijing ang pagprotekta sa sibilyan pero pinapaboran din ang sariling interes pang-ekonomiya. Ayon sa datos na binanggit ng Reuters, bumili ang China ng mahigit 80% ng langis ng Iran. Habang ang mga independenteng refinery ng China ay sumipsip ng halos 70% ng mga kargamento ng Iran noong Marso 2026. Ang matagal na digmaan ay nagbabanta sa supply ng enerhiya, presyo at impluensya ng China sa Tehran. Kaya sinusubukan ng Beijing na pigilan ang pagkasira ng pangunahing rutang pangkalakalan ng Iran dahil sa labanan.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa iyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang ambag mo ay tumutulong sa amin na magpatuloy.